Punta naman po tayo mga kababayan dito po kay Senator Erwin Tulfo kung bakit nga ba pinormal niya ng iniurong ito pong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sana bukas pero iniurong niya po ng Lunes mga kababayan. So ito, pakinggan po natin kung bakit. Kasunod ng balasahan sa Senado ang pagkaunsyami muli ng nakatakdasa ng pagdinig bukas ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe. Sabi ni Janelle Cuyones, bangag ka ba? Bakit hindi mo ba alam yung Abilino versus Cuenco? Magbasa ka. Huwag kang bobo. Ng Abante, live mula sa Senado. Dexter, ano ba talaga? Mangyayari ba ang Blue Ribbon Committee hearing bukas o sa Lunes na ito magaganap? Wait lang, may nag-comment sabi dito ni Maria Dolores. 22, di ba? 24 minus ba to, Jinggoy? Hindi po kasi mga kababayan, kasama pa rin sa bilang. Para sa akin in my personal opinion, ito pong si Bato de la Rosa. Kasi anytime, pag gusto niya sumulpot dyan, pwede siyang sumulpot. Kaya nga mga kababayan, ang pinagbasihan na lang dito, 23 senators. Kasi nga, nakakulong na si Jinggoy. At si Bato naman, anytime, anywhere, pwede siyang sumulpot. Kaya kasama pa rin siya sa bilang. Batay sa pahayag ng bagong liderato ng Senado, hindi tuloy ang Senate Blue Ribbon hearing bukas kaugnay ng flood control scandal dahil sa panibagong rigodon sa liderato ng Senado Corina. Pero ang pagtitiyak ng bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, tuloy ang pagdinig sa Lunes nga lang isasagawa. O yan! Diba? Si Senator Erwin Tulfo na ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasunod yan ng nangyaring rigodon sa liderato ng Senado ngayon na huling araw ng sesyon para sa first regular session ng 20th Congress. Ang una niyang direktiba, iurong sa Lunes, June 8, ang nakatakdasa ng pagdinig bukas para sa flood control scandal. Sabi ni Tulfo na tumatayo ring takapagsalita ng bagong mayorya ngayon, mangangailangan kasi siya ng sapat na oras para maabisuhan ang House of Representatives kaugnay ng bagong liderato ng Blue Ribbon Committee at maripaso ang listahan ng mga maiimbitahan at karagdagang oras pa para sa bagong imbitasyon na ipapadala sa mga resource person na dapat dumalo sa pagdinig sa Lunes. Tama. Bibigyan pa kasi ng kopya ang lahat ng miyembro ng Senado kung sino-sino ang iimbitahan sa Lunes. Question din ni Tulfo ang ora-oradang pagpapadala ng imbitasyon sa mga resource person para sa sana ay pagdinig bukas dahil kailangan na niyang impormahan ang lahat ng miyembro ng komite. Dahil kapos na rin sa oras, sinabi ni Tulfo kanina na lahat ng mga senador ay automatic ng miyembro ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayan. I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee. Ayan. Para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. Di pwede nang umatin si Marcoleta at magtatanong ka doon. Ganon din mga kababayan, itong si Alan Peter Cayetano, pwede na silang umattend lahat yung miyembro ng minority ni Alan Peter Cayetano para magtanong sa mga resource person at para mag-move ng motion mga kababayan kung sino yung gusto nilang ipatawag. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. Tama. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nilang invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Ayan. Diba, ibig sabihin wala nang hearing bukas. Naando doon na lang yung kina Marcoleta, kina Alan Peter Cayetano kung gagawa sila ng gulo bukas para lang ituloy yung illegal na hearing nila.
Corina, sa pagkakataong ito, kasama natin ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo, at siya rin ang tumatayong tagapagsalita rin ng Mayorya. Tama po ako, Sir. Thank you. Yes. Congratulations, Senator Erwin, sa iyong pagkakaluklok bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kayo ang pangatlo sa kasaysayan ng Senado na hindi abogado na hahawak nitong Senate Blue Ribbon Committee. Pero una, bago dun sa Senate Blue Ribbon Committee na issue, Senator, may paglilinaw po kayo kaugnay dun sa pag-elect kanina kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yeah, nais ko lamang linawin no, na kanina dineclare nga na all seats vacant dahil may quorum na kami. And the quorum was based on the Avelino Cuenco Diba? Supreme Court ruling no 1949. Nasan yung ano dyan? Nasan yung si Janel Quiones? Eh ano, kita nyo yung pinagbasihan nila? Abilino versus Cuenco. Na may quorum pag 12 members of the Senate. Tama. So there were 12 of us, kasama si Senator Chis Escudero na dumating siya. So it broke the impasse, di ba? 11-11. So dumating si Senator Chis, naging 12 niya. So naging 10 sila. So we had a quorum. Kaya dineclare na all seats vacant. The problem is si Senator Cayetano can only be a pro temp kasi nga according to the Constitution, kailangan 13. Yung Diba? Gatchalian, pro temp. Yeah, I'm sorry. Si Senator Gatchalian ang pro temp kasi nga he cannot be the Senate President dahil kulang pa rin. We need 13. Pero 12 pwede. And we declared all seats vacant. So, ang malinaw ngayon, bakante ang pwesto ng Senate President ng Senado. Yes, kasi nga we don't have 13. But we can only elect the Senate pro tempore and then lahat pababa pati mga committee chair. Kaya nga po we elected the different committee chairman kanina because we have the number. Diba? Tama. Meron lang tayo ngayon ay acting Senate President. Yes, acting Senate President. Kasi nga, in the absence of a Senate President, the pro temp automatically will be the acting Senate President. Yan. Puntahan naman natin yung issue ng Blue Ribbon. Dahilan daw yung pagpapalit, yung may pagtatakpan lang daw o paprotektahang mga kongresista, kaya nagmamadali itong bagong mayorya ngayon na mapalitan ang liderato ng Senate Blue Ribbon. Hindi po namin kinancel yung Blue Ribbon hearing. Minove lang po namin from bukas to Monday. Okay? Oh, ayan oh. Para maliwanag mga kababayan na wala pong pagkansela sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kumbaga, iminove lang ng Monday para masalansan yung mga ipapatawag na resource person, maisaayos yung Senate Blue Ribbon Committee para maayos yung investigasyon mga kababayan. Hindi yung ura-urada at ang iimbitahan lamang ay ito pong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines at itong si Martin Romualdez. Diba mga kababayan, kita nyo ura-urada yung gusto ni Marcoleta. Bago ang iimbitahan lang na resource person, yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines at saka si Martin Romualdez. Yun po ang difference. Iimbitahan din po namin, susundan namin yung listahan nila, titignan po namin. At kailangan bigyan po ng kopya lahat po ng miyembro. Pangalawa, okay, lahat po sila miyembro. Okay, 17 po ang kailangan ng Blue Ribbon. Lahat na nga po sila para ma-accommodate na, para wala na pong keme, wala na kung ano pa ng satsat. So, ang ginawa ho namin, ang desisyon namin ng bagong majority, imbitahan na natin lahat. So parang wala nang question, lahat mag-a-attend. So susundan lang po namin. Yung nga lang po na mag-minove natin para bigyan po ng notice na lahat sila na nasa new minority na ngayon na ikaw ay member na ng Blue Ribbon. So parang committee of the whole na ngayon ang Blue Ribbon. Dahil lahat ng miyembro, 22 senators ay member na ng Blue Ribbon. Tapos syempre bibigyan namin ng notice, ito yung mga inimbitahan namin. Kaya minove ko, wala nang oras kung bukas eh. So we have to move it. Diba? Para matignan din. Kasi ang problema, ang sa rules naman talaga, dapat, ang bibigyan mo ng kopya ng invitation ay yung mga ini-invite, pagkatapos yung mga members. Para kung meron silang question, meron silang sabihin, dagdag mo rito. Eh, ang problema, ginawa nila, binigyan nila ng kopya yung media. Hindi naman, wala sa rules yun eh. Dapat, hindi mo rin pwedeng gawing press release yung mga imbitahan mo. Dapat, ang bibigyan mo lang, yung mga miyembro, lahat yun. Majority, minority, lahat ng members. To satisfy yung mga sumusubaybay dito sa flood control scandal hearing, pang ilang hearing na ito, tuloy daw ba? Kasi yung sa
dating majority ang binabanggit hindi daw iniimbitahan itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa Monday ba? Kaya nga po, susundan namin eh. Doon sa listahan nila na dapat binigyan kami ng kopya lahat ng miyembro, do binigay nila sa media, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Kaya nga po, So sana umattend etong si Martin Romualdez, mga kababayan, kahit na meron tayong tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi pagkakalam ko, pagka ganyan, na inimbitahan, mga kababayan, nakadepende pa rin doon sa kongresista kung a-attend siya or hindi. Lalo na kung siya ay sitting congressman. Di po ba? Nakadepende pa rin yan kung a-attend siya or hindi. Dahil nga meron po tayong tinatawag na parliament courtesy, mga kababayan. Tama po ba? Pakitama na lamang po kung tama po yung pagkakabanggit ko. Anyway, tuloy pa natin. hintayin ho namin si Speaker Romualdez dito sa Monday, di po ba? Wala po kaming babaguhin. Wala kaming babaguhin doon sa listahan nila para wala po silang masabi. Alright. Wala po kaming babaguhin doon. Sir, ano ang magiging direksyon ng Senate Blue Ribbon under the chairmanship of Erwin Tulfo? Additional info na lang yon, additional evidence statements. Kasi yung dati po na Blue Ribbon report under kay Senator Ping Lacson, naisumiti na po yon sa Ombudsman. Naibigay na po sa Ombudsman yung chairman's report, naibigay na po yun sa Ombudsman. At yun po ang dahilan kung bakit na-issuehan po ng warrant si Senator Jinggoy because they were basing that. Pagkatapos, binase din ng Ombudsman yung pag-hold ng mga assets ni Speaker Martin Romualdez ng AMLAC because of that report, the chairman's report ng Blue Ribbon. Tama. So itong gagawin natin bukas, additional na lang ito. We need additional statements at kung sino pang pwedeng idagdag. So wala ho tayo, yung sinasabi ng tinatago, hindi po. Kaya nga maghihiring nga po tayo eh. At saka live din ho ito, mapapanood ho ninyo, wala ho tayong tinatago. Susundan namin yung lahat ng inimbitahan nila. Tama. Kailangan po namin, pero bibigyan po namin ng kopya lahat ng miyembro, yung 22 senators, hindi po sa media. Yun po ang tama. Yung mga miyembro bibigyan ng kopya ng mga sinong iimbitahan namin. Corina, kung may mga katanungan ka pa, si Senator Erwin Tulfo. Ilan lamang ito, Senator. Congratulations. Sinasabi po ni Senator Cayetano na tuloy pa rin daw ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. So, ano po ang mangyayari? He is of the opinion na ang nangyari kanina ay illegal. So, pag ipinagpilitan po nila ito, ano yon? Pagpapatayan din ba sila ng wifi at aircon? What is bound to happen tomorrow? Corina, hindi na po sila ang majority. Kami na po ngayon ang majority. Sila po ay nabibilang sa minority. Pangalawa, kinikilala po ng Executive Department ang new majority sa pamumuno po ni Senator Sherwin Gatchalian as pro tempore. Kinikilala po ng Congress ang new Senate majority under Senator Sherwin Gatchalian as pro tempore, as acting president. Iyon po yung kinikilala. Pangalawa po, may instructions na po kami sa Senate Secretary kung ano pang gagawin. Ika-cancel na po yung mga invitations at saka yung mga ID para bukas, para makapasok po sila dito. Dahil wala na po yun. May bago na pong liderato ng Blue Ribbon at may mga invitations na po kami. Sila din po, yung mga mag-a-attend, papadalhan namin pero nakalagay lang po ang schedule doon na Monday na po ang hearing ng bagong Blue Ribbon. Tama! So, you don't expect a confrontation again tomorrow? Meron yan. Hindi mawawala ng ganyan, mga kababayan, nakaguluhan, lalo na kung ipipilit yan ni Marcoleta at ni Alan Peter Cayetano. Di ba sabi nga ni Alan Peter Cayetano, wag daw kayong kukurap kasi dadalhin nila ang Pilipinas sa tamang direksyon. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na magpasagawa sila ng malakihang rally dyan, mga kababayan, at sa pilitan nilang papasukin itong Senado. Yan yung mga posibilidad na posibleng mangyari, mga kababayan, kung ipipilit nila yan. Pagka dumating po ang bagong minorya. Baka hindi mo na po papapasukin siguro. Pwede po silang dumating, yung minorya, pero yung maghihiring po sila, hindi na po pwede. Kasi nga po, may notice na po tayo, may bago na pong majority. Magkakaproblema po, may instruction na po ang new majority, ang aming pro tempore sa Senate Secretary at sa bagong Sergeant at Arms, Ms. Corina. Tama. Kung may tanong si Pinky Webb, sabi niya, ano yan, ikakandado ba ang mga pintuan? Pag nagpilit po sila, halimbawa, anything can happen in this country and in that Senate. So ano po ang mangyayari? Baka magkaroon pa ng mga tangke dyan. Not to be alarmist, nagbibiro lang po ako, but what is the extreme that can be allowed to happen? May mga police na po kami dito, yung mga crowd control police. Diyan lamang po sila dahil everyday may rally po dito. And we're expecting that there will be a rally again tomorrow, a big rally daw ng mga supporters nila. Pero po,
yung mga invitations, kasi bago ka makapasok sa Senate, ipakita mo po yung invitations, canceled na po yun eh. Binigyan na po ng listahan ang aming USAA, ang aming pong security, na canceled na po yun. At Monday na po ang hearing ng bagong Blue Ribbon. So wala na pong saysay. Kung dumating man po sila dito, yung mga invited guests, wala din po, hindi na po sila papapasukin. Number two, yung minority kung pumilit, wala naman yung problema, pumunta sila sa mga opisina nila, pero hearing, hindi po pwede dahil hindi rin po darating, wala rin po tao, yung Senate, yung Blue Ribbon Secretariat, hindi rin po darating dahil may instruction na po ako sa Blue Ribbon Secretariat na Lunes na po yung hearing ng Blue Ribbon. Okay, maraming tanong pero huli na lang po ito. Who will be the final arbiter if what happened today was legal or illegal? Dahil ito po ang tila, this is the crux of the conflict, ano? Para magkasundo-sundo na po ang mga senador. Sino po ang magsasabi na legal o illegal? Okay, importante sana yun pero hindi na natin madinig si Nawala yung ano. Pero maliwanag dito mga kababayan, pag nagsagawa sina Marcoleta, sina Alan Peter Cayetano, sina Pia Cayetano ng hearing bukas, yun po ay illegal na. Kasi nga maliwanag naman mga kababayan na binigyan na ng order ni Senator Erwin Tulfo, itong secretariat ng Senate Blue Ribbon Committee, na kanselahin na at i-move na lang mga kababayan sa Monday yung pagdinig nito pong Senate Blue Ribbon Committee patungkol po sa flood control mga kababayan. At ang isa pa dito mga kababayan, maliwanag din naman na hindi po nila ibinabasura yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kung hindi, i-move lang sa Lunes, which is June 8 mga kababayan. Ano po, so ngayon, yung mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano na kesyo kakalimutan na yung investigasyon sa flood control mga kababayan, wala pong katotohanan yan. Kasi ipagpapatuloy pa rin po yan at sususugan. Yung mga ipapatawag nilang research person, kumbaga, sususugan yon at the same time, madadagdagan lang. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga binitawang pahayag ni Senator Erwin Tulfo? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan.